Hello! Muli po tayo nagbabalik para sa isa pa nating kabanata ngayong araw. Hindi ko na patatagalin pa. Simulan na po natin. Victoria POV. Hindi ko akalain na mag-enjoy ang mga bata sa pamamasyal namin. Hindi ko din inaasahan na makakasundo kaagad nila ang Tito Wilfred nila. Well, hindi na ako nagtataka kung bakit kay bilis ni Wilfred na makuha ang loob ng kambal. Paano ba naman kasi lahat ng gusto ng mga bata ay binibigay nito? Pagkatapos namin kumain ng lunch, sa isang amusement park kami napadpad. Lahat yata ng rides na gustong sakyan ng mga bata. Game si Wilfred na nakisabay. Napagkakamalan na nga itong ama ng mga anak ko eh. Sa totoo lang, hindi ko akalain na makikita kong ganito si Wilfred. Noong teenager kasi ito, lumaki ito ng asta ay parang isang rich kid. Spoiled brat, and now, tingnan mo nga naman kay laki ng pinagbago nito ngayon. Madilim na nang makauwi kami ng Hacienda Robles. Halatang pagod ang lahat dahil sa biyahe pa lang tulog lahat ng mga bata. Grabe ka, sobra-sobra yatang pagod ng mga anak ko ha. Nakangiting wika ko kay Wilfred. Kay bilis lumipas ng oras, feeling ko nabitin kami sa pamamasyal nating ito eh. Sagot din naman ni Wilfred sa akin. Pagkahinto ng sasakyan sa harap ng gate ng mansyon na Robles. Ginising ko ng lahat maliban kay Jewel Leticia na pwede namang buhatin patungo sa kwarto nito. Kids, gising na kayo, nandito na tayo. Sa room nyo na lang ituloy ang tulog nyo. Malambing kuwika sa mga bata, kaagad din naman silang tumalima. Kanya-kanya silang baba ng sasakyan, samantalang si Wilfred naman ay nagpresenta na ito na daw ang magbubuhat kay Leticia patungo sa silid nito. Naku, kami nang bahala. Gabi na't babiyahe ka pa pauwi na siya na Samuel. Saway ko pa nga dito. Kaya lang ayaw nito magpaawat. Katwiran nito may kasama naman daw na driver. Kaya hinayaan ko na. Habang papasok kami ng mansyon, ganoon na lang ang pagkagulat ko na bigla na lang bumungad si Guillermo sa amin. Halata sa mukha nitong pagkapagod at nang makita to ng kambal, sabay-sabay silang napatakbo palapit dito. Daddy! Excited na bigkas ni Via at ni Gabriel. Sabay na lumapit ang dalawa at yumakap sa ama. Wow, parang nandito yata ang ex mo ah. Bulong namang wika ni Wilfred sa akin. Tsk, hayaan mo siya. Halika na, iakyat mo na si Jewel sa room niya para makauwi ka na din. Pabulong kong sagot dito. Uuwi, hindi ba pwedeng yayain mo ako magkape na muna bago mo ko itaboy? Sagutin naman itong si Wilfred sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapa-ismid. Okay, kahit na ilang toneladang kape pa yan, pwede kitang pagbigyan, lalo na't sobrang nag-enjoy ang mga anak ko sa pamamasyal natin. Sagot ko din dito, natawa naman ito't muli kaming humakbang, pero natigil din na bigla na lang humarang si Guillermo sa daraanan namin. Akin ang anak ko, ako na magdadala sa kanya sa kwarto niya. Malamig ang tono ng boses ni Guillermo habang nagsasalita. Nang titigan ko mukha nito, wala ko nabasang kahit na anong emosyon. Okay lang naman, may natitira pa namang energy sa akin para iakyat si Jewel sa kwarto niya. Sagot din naman kaagad ni Wilfred dito. But I insist, anak kong kargamot bilang ama niya, karapatan kong kunin siya sa bisig mo. Seryosong sagot ni Guillermo. Napatitig muna si Wilfred sa akin at nang makita nito na tumango ako, wala na itong nagawa pa kundi ang ibot nito si Jewel Leticia sa bisig ni Guillermo. Hayaan mo na, hindi ba't gusto mong uminom ng kape? Halika na, nakangiti kong wika kay Wilfred. Gusto kong bawasan ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tito Wilfred, thank you po. Ang bait-bait niyo po talaga. Singit naman ni Via. Halatang nakuha na talaga ni Wilfred ang loob nito. Thank you po, Tito. Yung promise niyo po sa amin na tuturuan niyo kami kung paano sumakay ng kabayo. Aasahan po namin yan. Sabat din naman ni Gabriel. Sure, no problem. By the way, magpahinga na kayo. See you tomorrow. Nakangiting sagot din naman ni Wilfred sa mga ito. Buong sigla naman nagkanya-kanyang pasok ang kambal sa loob ng mansyon. Mommy, good night na po. Good night din po sa inyo, Tito Wilfred. Thank you po pala ulit sa gift. Wika naman ni Ana. Kanina pa ito tahimik pero alam kong palagay na din ang loob nito sa kambal kong anak. Sure, no problem, Ana. Nakangiting sagot naman ni Wilfred dito. Hinalikan ko muna si Ana sa pisngi bago tutuluyang naglakad papasok ng mansyon. Naiwan naman kaming tatlo. Muli ako napatiti kay Guillermo. Nakarga pa rin si Jewel at wala yatang balak na pumasok sa loob ng mansyon. What? Tulog na si Jewel. Pakihatid na muna siya sa room niya. Seryosong wika ako dito. Guillermo POV.
Pigil ko ang galit sa dibdib ko habang hindi ko inaalis ang tingin kina Victoria at Wilfred. Para bang bawat galaw nila ay malinaw na nakatatak sa mga mata ko. Ang paraan ng pagtawa ni Victoria, ang gaan ng loob niya habang kausap si Wilfred, at ang pamilyar ng ngiti na dati para lang sa akin. Ngayon ay tila may ibang may-ari na. Mas lalong humigpit ang hawak ko sa anak ko si Gio Leticia na karga ko sa aking mga bisig. Bahagya atong gumalaw at tila nakaramdam ng tensyon sa akin. Doon ako napapikit sandali. Kung hindi ko na siguro siya karga, baka kanina pa ako nagwala. Baka kanina pa ako sumugod. Hinila si Victoria palayo sa lalaking yon at ipinakita kung sinong dapat niyang kasama. Pero hindi pwede. Lalo na't kapag gagawin ko yon, mas lalo lang lalayo ang loob ni Victoria sa akin. Baka mas lalo lang ako nitong kamuhian. Sa mga nangyari sa aming dalawa ngayon, alam kong ako ang may kasalanan. Kaya siguro pinaparusahan ako ngayon Para dito, matagal na kaming hiwalay at kaya lang ako nito pinapakisamahan ng maayos dahil sa mga anak namin. Mahigpit ako na pabuntong hininga. Pilit kinokontrol ang sarili kong emosyon. Ramdam ko ang sakit sa puso ko. Buong araw akong halos walang pahinga, walang maayos na kain. Pagkatapos kong ihatid sa Maynila si Kim, agad din akong bumiyahe pabalik dito sa Hacienda Robles. Wala kasi akong ibang gustong makasama kung hindi sila lang. Mas gusto kong sa kanila iikot ang buhay ko. Gusto kong makasama at pagsilbihan ng mag-iina ko, kaya lang wala sila. Nang dumating ako dito sa Masyon, wala si Victoria pati ng mga anak namin. Ay sir, umalis po sila, sagot ng kasambahay kanina. Sinundo po ni Sir Wilfred na masyal daw po sa mall sa kabilang bayan, kasamang mga bata. Eksaktong kataga na sinabi sa akin kanina ng kasambahay na pinagtanungan ko. Bigla ako nakaramdam ng matinding selos. Masakit isipin na nakipag-date si Victoria sa isang lalaking kasama pati ang mga anak namin. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kanina. May unti-unting inaagaw sa akin ng Wilfred na yon, pati na ang mga anak ko. Kinukuha niyang loob ng mga bata para malaya siyang makapasok sa buhay ni Victoria. Napahigpit ang pangako habang pinagmamasdan ko sila ngayon. Marahan ako napailing. Ngayon pa ba ako susuko, gayong kanina lang ay tinapos ko ng lahat kay Kim? Naalala ko mga salitang binitawan ko kanina. Matigas, walang pag-aalinlangan. Hindi na matutuloy ang kasal. Kahit na magpumilit pa si Kim, kahit pa magalit ang buong mundo sa akin, wala na akong pakialam pa. Dahil alam ko na kung saan ako dapat, kung sinong gusto ko at hindi ko hayaan na may aagaw sa akin sa mag-iina ko. Tuluyan na nawala sa paningin ko sila Victoria at Wilfred. Nagpasya naman akong ihatid na muna si Gio Leticia sa silid nito. Hindi ako papayag na matatapos ang gabing ito na hindi nakakausap si Victoria. Pagdating ko sa silid ni Gio Leticia, datnan kong yaya nito, inasikasong adopted daughter ni Victoria, si Ana. Hello po, Tito Guillermo. Bati pa nga nito sa akin nang makita ko nito. Pilit naman akong ngumiti dito. Hello Ana, sagot ko din. Magkasama ng kwarto sila baby Leticia at Ana. Samantalang ang kambal naman ay may kanya-kanya ng silid. Bukas ko na ibibigay ang pasalubong ko para sa'yo ha. Muli kong wika kay Ana. Napansin ko na nagulat naman ito. Talaga po? May pasalubong po kayo para sa akin, Tito? Nakangiti naman itong tanong sa akin. Halata sa mga mata nito ang kislap ng tuwa. Kahit naman ampun lang ni Victoria itong si Ana, gusto ko ding kunin ang kalooban nito. Lalo na't alam ko kung gaano kahalaga kay Victoria ang batang ito. Oo naman, anak ng turing sa'yo ni Victoria. Kaya sana naman, wag mo na din akong ituring na iba sa'yo. Nakangiti kong sagot dito. Thank you po, Tito. Pagkatapos ng konting pag-uusap namin ni Ana, nilapag ko na si Jewel sa higaan nito. Binilinan ko ang yaya na si Maymay na siya nang bahala sa dalawang bata. Kaagad din naman itong tumango. Muli akong lumabas ng kwarto at diretso ko sa labas ng mansyon. Nadatan ko sila Victoria at Wilfred na masayang nag-uusap. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Gabi na, wala bang balak umuwi ang Wilfred na to sa sarili nitong tahanan? Ni hindi man lang niya pinansin ang presensya ko. Abala silang dalawa sa pag-uusap at kitang-kita kong paminsan-minsang pangiti ni Victoria habang kausap ang lalaki. Lalong binalot ng matinding panibugho ang puso ko. Bigla ko naisip, talaga bang wala na akong pag-asa sa puso ni Victoria? Lalaki din ako, hindi ako tanga. Alam ko na may gusto si Wilfred kay Victoria. Kitang-kita ko yon sa paraan ng pagtitig nito. Sa pagiging maalaga
Sa bawat galaw na pilit ipinapakitang karapat-dapat siya. At ang mas masakit, feeling ko nagkakagusto na din si Victoria dito. Sa bagay, noon pa man, aware ako na itong si Wilfred talaga ang gusto ng matandang si Don Chodoro na maging asawa na nag-iisa nitong anak na si Victoria eh. Kung hindi lang siguro ako naging nobyo ni Victoria noon, baka matagal na din silang ikinasal. Baka ang dalawang ito ang nagkatuluyan. Pero hindi, nandito ako at kahit siyang anggulo tingnan, ako lang ang karapat-dapat kay Victoria. May mga anak na kami eh. Hindi ako papayag na maagawitin ni Wilfred sa akin. Dapat akin lang si Victoria. Saka ngayon pa ba ako susuko? Gayong kanina lang ay tinapos ko ng lahat kay Kim. Dahan-dahan ako humakbang palapit sa kanila. Bawat takbang ramdam kong malaking alon ng selo sa puso ko hanggang sa tuluyan na nila akong mapansin. Napatitig si Victoria sa akin. Victoria, mariin kong tawag, pilit pinapakalmang sarili kahit na kumakabog ang dibdib ko sa matinding selos. Habang si Wilfred naman ay dahan-dahang napalingon sa akin, bakas ang seryosong ekspresyon sa mukha. Pwede ba kitang makausap? Seryosong tanong ko. Victoria Robles, POV. Victoria, paano ba yan? Aalis na ako. Nakangiting paalam sa akin ni Wilfred. Kaagad din naman akong tumango. May magagawa pa ba itong si Wilfred? Nandito na naman kasi si Guillermo eh. Gusto daw ako makausap at dahil gentleman naman itong si Wilfred, aalis na lang. Okay, mag-ingat ka. Tatawagan na lang kita kung kailan ako pwede para mabisita ang Hacienda Sandoval. Nakangiting sagot ko din dito. Sure, no problem. Hindi naman ako nagmamadali eh. Sagot nito at pagkatapos noon, si Guillermo naman ang hinarap nito. Mr. Balboa, see you around. Sana magkaroon tayo ng time at makapag-bonding minsan. Sure, anytime. Pwede ako Mr. Sandoval. Sagot din naman kaagad ni Guillermo dito. Pagkaalis ni Wilfred, kaagad ko din namang hinarap si Guillermo. Seryoso ko tong tinanong ko anong kailangan nito. Well, may gusto ka bang sabihin? Kung hindi din lang naman importante, pwede bang ipagpabukas mo na lang muna yan? Seryosong tanong ko dito. Victoria, ang tungkol kay Kim, kinausap ko na siya kanina, tinapos ko na ang tungkol sa engagement namin. Seryosong wika nito, natigilan naman ako. Ano naman ang kinalaman ko tungkol sa bagay na yon? Oo, aminado ako na nagulat ako sa sinabi nito. Pero ano nga bang pakialam ko? Kung tinapos na nitong engagement kay Kim, wala na akong pakialam tungkol sa bagay na yon. Dahil para sa akin matagal na kaming tapos nitong si Guillermo. Oo, may mga anak kami pero hanggang doon na lang yon. May kanya-kanya na kaming buhay na dapat harapin. Tungkol sa engagement yung dalawa? Desisyon niya yan at labas na ako tungkol sa bagay na yan. Kasawal kong sagot. Akmang maglalakad na sana ako papasok ng mansyon nang muling nagsalita si Guillermo. Victoria, hindi mo ba naintindihan? Tinapos ko na. Diin niya. Wala na si Kim. Wala nang hadlang. Guillermo, putol ko sa sasabihin nito. Lalo na alam ko na yata kung saan patungong usapan na to eh. Kung ang topic nating dalawa ay tungkol kay Kim, I think nagsasayang lang tayo ng oras. Walang paligoy-ligoy kong bigkas. Napansin kong natigilan naman ito habang nangungusap itong mga mata ay patuloy na nakatitig sa akin. Look, gusto ko nang magpahinga, muli kong sambit. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Victoria, ikaw ang mahal ko. Seryosong bigkas nito. Hindi ko naman mapigilan ng mapataas ng kilay. Hanggat maari ayaw ko ng pag-usapan ang tungkol sa feelings nito. Hindi na kami mga teenager. Sa dami ng mga masasakit na nangyari sa buhay namin, ngayon pa ba namin pag-uusapan ang tungkol sa bagay na to? Matagal ko nang tinanggap sa sarili ko na wala na tayong pag-asa. Malamig kong tugon. Hindi naman to nakaimik kaya muli ako nagsalita. At ano sa tingin mo pagkatapos ng mga nangyari sa atin? May maganda pa bang kinabukasan ang naghihintay sa atin? Guillermo, wala na. Matagal ko nang tinapos kung ano man ang relasyon natin dati. Kaya kita pinapayagan na magstay dito sa Hacienda dahil sa mga anak natin. Seryoso kong wika dito. Natameme naman ito. Hindi na ito nakapagsalita pa kaya muli ako nagpatuloy. Ginagalang kita bilang ama ng mga anak ko at sana ganun ka din sa akin. May sarili din akong buhay na dapat kong pagtuunan ng pansin at sana maintindihan mo yon. Muli kong bigkas. Ganun ba talaga? Talaga bang wala ng pag-asa, Victoria? Mahina niyang tanong. Sa maraming pagkakataon, nakita ko ulit ang sakit sa mga mata niya. Para naman na may kumurot sa puso ko. Kaya lang, mas pinili ko na huwag pansinin yon.
Ganun na lang yon, Guillermo. At kung sakaling muli akong iibig, hindi na ikaw yon. Sagot ko. Walang paligoy-ligoy kong bigkas. Wala na akong pakialam pa kung tuluyan man itong masaktan. Basta para sa akin, tapos na kaming dalawa. At wala na naghihintay na magandang kinabukasan sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos kong sabihin ng katagang yon, kaagad na din akong tumalikod. Diretsong hakbang na naglakad ako papasok ng mansyon at diretso ng kwarto. Hindi ko na alintana pang muling pagtawag ni Guillermo sa pangalan ko. Pagdating ko ng kwarto, kaagad ako naglinis ng katawan. Nahiga ng kama at ilang sandali lang, kaagad din na nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras na ako nakatulog, pero naalimpungatan na lang ako na para bang may nakadagan sa akin. Gulat na napamulat ako ng aking mga mata at kaagad na tinulak ang isang malaking bultong nakadagan sa ibabaw ko. Ouch! Narinig kong daing ito. Hindi marahil inaasahan ang ginawa kong malakas na pagtulak dito dahil diretso itong nahulog sa ibaba ng kama. Dali-dali naman akong bumangon at mabilis na binuksan ng ilaw kung saan kaagad na tumambat sa paningin kong walang iba kundi si Guillermo. Anong ginagawa mo dito? Galit kong sigaw. Mabilis naman itong napatayo at takmang lalapit sa akin pero mabilis ko itong binato ng nahawakan kong alarm clock. Get out! Out! Nanggagalaiti kong sigaw dito. Victoria, let me explain. I'm sorry, alam kong mali pero maniwala ka sa akin. Kaya ko lang naman to nagawa kasi mahal kita eh. Mahal na mahal kita. Puno ng sinseridad sa tono ng boses na wika nito sa akin. Naku, napaka-intense at nakakaloka ng mga huling tagpo ngayong araw. Isang napakahalagang aral lang naiwan sa atin sa episode na to. Ang pagmamahal ay pinapadama sa tamang paraan at sa tamang panahon. Kapag napuno na ang sakit ng puso ng isang tao, hindi mo ito mapipilit sa pamamagitan ng desperadong aksyon o pananalasa sa kanyang privacy. Kahit na tinapos na ni Guillermo ang lahat kay Kim, tila sarado na talagang puso ni Victoria. At dahil sa matinding selos at desperasyon kay Wilfred, nagawa pa niyang pasukin ang kwarto ni Victoria sa gitna ng gabi. Ano kaya ang gagawin ni Victoria matapos ang kapangasan na ito ni Guillermo? Ito na ba ang tuluyang maglalayo sa kanila o may pag-asa pa bang kanilang romance? Iwan yung inyong mga hula at reaksyon sa comment section sa ibaba. Huwag niyo rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod na mainit na kaganapan. Maraming salamat po.